Paano kung yung leader na ipinangakong wawakasan ng korupsyon at lalabanan ng mga mayayaman ay siya palang pinopunduhan ng isang, napaka-wealthy at medyo misteryosong financier? Ngayon, tatalakayin natin yung kwento sa likod ng imahe at yung mga sinasabing pribadong katotohanan. Okay, simulan natin. Dito, sa isang banda, alam nyo na yung political brand ni Rodrigo Duterte. Astig, para sa masa at kalaban daw ng mga oligarko. Pero sa mabilang banda, may mga alegasyon na may isang network pala ng mga financier na sumuporta sa kanyang pag-akyat sa pwesto. Yan mismo yung puso ng usapan natin ngayon. So, paano ba natin sisimulan ang paghimay sa kwentong to? Simple lang, we follow the money. At para magawa yon, kailangan nating kilalanin ang isang napaka-importanting tao sa istoryang to. Sino nga ba si Sammy Uy? Okay, so Samuel Sammy Uy, hindi lang siya basta-bastang negosyante. Ayon sa mga ulat, matagal na siyang kaibigan at kasangka ng pamilya Duterte, isang key financial supporter na madalas nasa likod lang ng mga kamera. 30 milyong piso. Yan yung official, yung declared amount na dinonate ni Sammy Uy sa kampanya ni Duterte noong 2016. Malaking pera na, di ba? Pero yan pa lang ang simula ng kwento. At dito na nagiging mas komplikado ang lahat. 118 milyon pesos. Ito yung halaga na di umano'y pumasok hindi sa campaign fund kundi sa mga private bank accounts mismo ng pamilya Duterte. Grabe yung pagkakaiba sa official na donasyon, no? Pero alam nyo kung ano ang mas nakakaintriga rito? Yung timeline. Tingnan nyo, yung mga deposito di umano ay nangyari between 2011 and 2013. Ilang taon bago pa ang 2016 presidential elections. Kaya ang malaking tanong, para saan yung pera kung hindi pa naman panahon ng kampanya? At saan daw napunta itong P118 million na to? Well, ayon sa alegasyon ni Senator Antonio Trillanes IV, diretso daw itong napunta sa mga bank account ng mga miyembro ng pamilya. Ibig sabihin, family affair. Sige, let's move on from the numbers at pag-usapan naman natin kung ano ang naging kapalit nito. Kasi sa politika, alam naman natin yan, ang pera ay hindi lang basta pera. Katumbas yan ng access, ng impluensya. Isipin nyo to, October 2016, Tokyo, Japan. May isang napaka-importante high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ito yung tipo ng pagpupulong na mga top leader lang ang pwedeng dumalo. Normally, sa ganitong klaseng meeting, sino ba ang nandun? Siyempre, ang Pangulo, ang Prime Minister at yung mga pinagkakatiwalaan nilang advisors. Sobrang higpit, sobrang opisyal at para lang dapat sa gobyerno. Pero sa gitna ng mga opisyal na to, may isang tao na, parang di naman taga-gobyerno. Sino? Si Sammy Uy, isang private businessman nakaupo sa lamesa kasama ang mga pinuno ng dalawang bansa. Ano ang opisyal mapaliwanag? May business interests daw si Uy sa Japan. Okay, pero para sa mga kritiko, hindi yan sapat na dahilan para makasama ka sa isang closed-door diplomatic meeting. Ang punto dito, isang kampanya donor biglang nagkaroon ng access sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. At hindi pa dyan nagtatapos yung kwento. Dahil yung access, umpisa pa lang yan. Sunod nating tignan kung paano di umano'y nagbunga ang sistemang ito ng political patronage para naman sa mga negosyo ni Uy. Eto, may mga kumpanyang iniugnay kay Sammy Uy tulad ng Dimday Center at Dimday Builders. At ayun na nga, nakuha sila ng mga kontrata mula sa gobyerno noong panahon ng Administrasyong Duterte. Maaring hindi yan yung pinakamalaking kontrata, pero yung pattern, yon ang malinaw. At dito tayo bumabalik sa simula. Itong buong sitwasyon mula sa mga deposito, sa access sa Tokyo, hanggang sa mga kontrata, ito mismo yung larawan ng sistema na ipinangako ni Duterte na wawakasan niya. Ito ang tinatawag na political patronage. So, paano naman tumugon ang kampo ng mga Duterte sa mga seryosong akusasyon na to? Well, ang naging sagot nila, sa totoo lang, nag-iwan lang ng mas marami pang tanong. Ito yung naging sikat na pahayag ni Sara Duterte. Isang hamon sa mga kritiko. Patunayan nyo at isasauli ko. Para sa mga supporter nila, yon ay isang malinaw na pagtanggi, case closed. Pero yung hamon na yon may kasamang isang simpleng tanong na hanggang ngayon wala pa ring sagot. Kung wala namang itinatago, di ba ang pinakamadaling paraan ay ilabas na lang ang mga bank record para matapos ng usapan. Yung pagtanggi nilang maging transparent, yun ang nagiiwan ng duda sa isipan ng marami. At habang tinitingnan natin ang politika sa hinaharap,
Ito ang tanong na naiiwan sa atin. Ang kaso ni Sammy Uy ay baka isang halimbawa lang. Ilan pa kayang mga shadow banker ang nasa likod ng mga makapangyarihang pamilya, tahimik na humuhubog sa ating politika na malayo sa ating paningin?